Isang mapayapang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ako ang inyong lingkod at kaibigan Eli Gabreo na nagbabalik upang ipagpatuloy ang ating ginagawang pag-aaral at pagtalakay sa mga nasusulat na propesiya sa Biblia. Noong nakaraan ay inumpisa natin ang chapter 24 ng Matthew. Ang chapter 24 ng Matthew ay nagmula mismo sa bibig ng ating Panginoon Kristo ay tungkol ito sa mga palatandaan ng kanyang muling pagbabalik at ang katapusan ng panahon. Katapusan ng panahon sapagkat hindi man matatapos pa ang daigdig. Ang ibig sabihin ng katapusan ng panahon ay katapusan ng paghahari ni Satanas dito sa sanlibutan. Tatalakay natin ang kapahayagan ng Panginoon tungkol sa pagwasak ng Second Temple at ito ay napatunayan nating natupad na eksakto na walang bato na matitira kahit isa sa kapwa bato. At nangyari ito noong AD 70. At bago natin ipagpatuloy ang chapter 24 ng Matthew, ito tungkol sa mga signs ng pagbabalik ng Panginoon. Gusto ko muna ibahagi sa inyo ang pagkakaiba ng rapture at ng second coming na ating napag-aralan na noon. Pinag-aralan natin ang rapture at ang second coming. At maaari natatandaan nyo na ang rapture ay ang sapilitang pag-agaw ng Panginoon sa mananampalataya niya dito sa lupa, sa daigdig, at titipunin niya ito sa himpapawid para makasama niya ng pagwalang hanggan. At ang pagbabalik ng Panginoon ay kasama niya ang mga na-rapture na mga mananampalataya. Ganun pa man, mga kaibigan, may mga bagay na napapakinggan tayo at nalalaman na yung mga tao nalilito tungkol dito. Mayroong kalituhan. Sapagkat inaakala nila na ang rapture at ang second coming ay isang pangyayari lamang. Noon nga na, paliwanag ko na sa inyo, pero kinakailangan liwanagin natin ngayon bago tayo magpatuloy sa pag-aaral natin sa Signs of the End Times. Upang maiwasan natin yung kalituhan. At kinakailangan yung ma-determine natin, maunawaan natin kung ano ba mga scripture ang tungkol sa second coming at ano mga scripture ang tungkol sa rapture. Kailangan maintindihan natin na mayroon itong pagkakaiba upang hindi tayo maligaw o hindi tayo malito, mga kaibigan. Lalo-lalo na sa panahong ito na marami nang tuturo ng tungkol sa rapture. At mayroon na naniniwala na pre-tribulation, pre-trib, mid-trib, at saka post-trib. Ang aking paninindigan dito, mga kaibigan, ay sa pre-trib rapture. At ito lamang ang ipapaliwanag sa inyo ang tungkol sa pre-trib. Yung ibang bahagi, makinig na lang kayo sa ibang paliwanag tungkol sa post-trib at mid-trib. Para hindi tayo malito. Paghanap ninyo ako, ang inyong kaibigan na si Eli Gabreo, ang paninindigan ko ay pre-trib. So, kinakailangan natin pag-aralan muna mabuti ang pagkakaiba yun to rightly divide the word of truth, mga kaibigan, para malaman natin ang mga bagay tungkol sa rapture at tungkol sa second coming. At makita natin kung ano ang sinasabi ng nagsasalita, maintindihan natin ang kanyang sinasabi. Kaya ako ay mayroon listahan ng 15 pagkakaiba ng rapture at ng second coming. Subalit ngayon, ang bibigay ko lamang sa inyo ay 5. Dahil yung iba naman ay matatalakay din natin sa patuloy natin pag-aaral ng tungkol sa prophecy of the end times or the last days. Madadaanan din natin yun sa mga scripture na ating tatalakayin. Kaya mga kaibigan, nandito ang aking inihanda ay 5 lamang na tungkol sa pagkakaiba ng dalawa. Naituro ko na sa inyo, ang una ko talaga itinuro sa inyo ay ang rapture, tapos ang second coming, sapagkat dito iikot ang ating pag-aaral, mga kaibigan, sapagkat itong dalawang bagay na ito ang mangyayari sa hinaharap. Mangyayari magkakaroon ng rapture at magkakaroon ng second coming. So, this is the culmination
of all the prophecies. Dito hahantong ang lahat na propesya sa rapture at saka sa second coming. So kumbaga, tayo ay nakasakay ngayon sa school bus, papunta tayo sa school. Doon tayo patungo sa rapture o doon tayo patungo sa second coming. Kaya lahat ng propesya na nasulat sa Biblia, dito sa dalawang bagay na ito, na magkaibang panahon at pagkakataon, magaganap ang lahat. Okay? So, unang pagkakaiba mga kaibigan, ang rapture ay ang pag-agaw ni Hesukristo mula sa lupa ng lahat ng kanyang mananampalataya pataas. Una, bababa siya mula sa kaharian ng langit at titipunin niya ang lahat ng mananampalataya sa ulap at tatagpuan niya sa himpapawid. Sa verse 17 ng 1 Thessalonians. For the Lord, sabi niya dito, verse 16-17, For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. Yung unang mga namatay, ang unang tataas, ang ibig sabihin, unang magkakaroon ng katawan ng glorified body sapagkat yung mga namatay na noon ay nasa paradise niya. Mula sa paradise, magkakaroon siya ng bababa siya sa ulap at magkakaroon siya ng glorified body. At ito namang buhay pa ay sabi nito hahaltakin pataas, kaya nga snatch away at doon magkakaroon siya ng glorified body at makakasama ng Jesus Christ for eternity. Ang sabi nga dito, and after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them and the clouds to meet the Lord in the air. And so will be with him, with the Lord forever. So yon, ang rapture ay pataas, mga kaibigan. And then the second coming naman, the second coming is pababa naman. Ang rapture ay pataas, the second coming is pababa. And sa pagbaba niya, sa Revelation chapter 19 verse 14, the armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. So, ang second coming ay pababa, kasama niya yung mga na-rapture. His armies, kasama niya pababa. And then, bababa siya sa Mount of Olives. Ang kanyang mga paa ay itatapak na niya sa lupa, sa Mount of Olives. So, pataas at pababa mga kaibigan, unang pagkakaiba. Ang rapture ay pataas, ang second coming ay pababa. Siguro naman, madali maintindihan, di ba? So, yan ang una. Pangalawa, the rapture occurs before the tribulation period. Ang rapture, kasi nga panindigan ko ay pre-tribulation period, ay mangyayari bago dumating ang tribulation period. Ang rapture ay ang kick-off. Ito ang pag nag-rapture, ang susunod dito, yung tribulation period na 7 years. Bakit before the rapture? Because we are not appointed unto God's wrath. Hindi tayo itinalaga ng Diyos sa kanyang puot at galit. Kaya kukunin niya tayo bago mag-tribulation period. So po yung tribulation period, dito ay ang puot ng Diyos for 7 years. Okay. So ang second coming is at the end of the tribulation period. Ang tribulation period matatagpuan niyo yan sa chapter 6 hanggang 19 ng Revelation. Nandiyan ang mga detalye niyan. So at the end of the 7-year tribulation period, at the Battle of Armageddon, bababa si Jesus Christ kasama ang lahat ng na-rapture, kasama ako doon, at siya ay hahatulan niya ang mga natitirang buhay pagdating niya. So, pangatlo, the rapture is the removal of all believers from the earth as an act of deliverance. Kanina nabanggit ko na kanina. Now, we are not appointed unto God's wrath. Hindi tayo tinalaga ng Diyos sa kanyang puot at galit. Kaya na tayo kukunin,
upang maibuhos niya ang kanyang puot at galit sa mga taong tumanggi kay Hesukristo na tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas sa loob ng 7 taon. Kasi ang isang malaking bagay na ikinagalit ng Diyos ay nainsulto ang kanyang alok na kaligtasan sa sanlibutan. Papag-aralan natin yan mga susunod na mga panahon. So, God was insulted sa kanyang pag-aalok ng kaligtasan sa mga tao sa buong mundo. Kaya ibubuhos ang kanyang puot at bago niya ibuhos ang kanyang puot, aalisin niya muna ang kanyang mga mananampalataya. Katulad ng Sodom and Gomorrah, inalis muna doon si Lot bago sinunog ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Now, the second coming. The second coming includes the removal of unbelievers. Sa second coming, mga kaibigan, ang aalisin naman ng Diyos ay yung mga unbeliever. Unbeliever ang kanyang aalisin dahil kasi itatayo niya ang kanyang millennial kingdom. At yung mga natin ng buhay ng mga Hudyo, yun ang magre-replenish ng population sa mundo. So, second coming is aalisin niya ang mga hindi sumampalataya. Katulad naman ito ng panahon ni Noah. Tatandaan nyo, si Noah, yung barko ni Noah, yung Ark of Noah, pumaitaas dahil sa baha at yung mga tao sa daigdig ay inalis niya. Lahat ng tao sa daigdig inalis niya. Ang natirang buhay lamang ay ang pamilya ni Noah at doon nag-umpisa ang panibagong henerasyon ng tao. Tayo kasama doon. Di ba? Kaya sa second coming, aalisin ni Jesus Christ ang lahat ng hindi sumampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagpatay sa kanila at napag-aralan natin ng second coming na sila ipinakain doon sa mga ibon para maitayo niya ang Kanyang millennial kingdom. Pangatlong pagkakaiba, mga kaibigan, the rapture is instant and secret. In the twinkling of an eye, 1 Corinthians 15, ay mawawala lahat sa daigdig ang mga mananampalataya ni Jesus Christ. Kaya after the rapture, magkakaroon ng chaos sa buong daigdig na to. Magulong-magulo ang daigdig. At mag-uumpisa ang tribulation period. Ganun mangyayari. So, in the second coming naman, mga kaibigan, sa chapter 1 ng Revelation and Matthew and Acts na napag-aralan natin, makikita ng lahat ng tao, patay man o buhay. Yun nga himala yun ang mga hiwaga. Pati umulo sa kanyang tagiliran na makikita ang kanyang pagbabalik. So, makikita ang kanyang pagbabalik. At ang mundo ay mahagulhol sa kalungkutan, mga kaibigan. So, yun ang pang-apat. At ang pang-5, rapture is imminent. Any minute, bigla ito mangyayari. The rapture has no sign, mga kaibigan. Walang sign o palatandaan ng rapture. Bigla na lang ito mangyayari. Imminent. Any minute. Kahit ngayon, pwede mangyari. Ang rapture ay mangyayari na walang palatandaan. Anytime it can happen. Sabi nga, imminent or any minute. Bigla. Wala itong palatandaan, mga kaibigan. While the second coming will happen after the end times events will take place. So, mangyayari ang second coming pagkatapos na lahat ng palatandaan ay mga tupad ng lahat, mga kaibigan. So, yan ang mangyayari. May mga palatandaan ang second coming ni Jesus Christ. At kinakailangan na lahat na yon ay mangyari bago magdating ang panahon, bago dumating ang panahon na siya ay magbalik. So God
has a timetable. Meron timetable ang Diyos. At nandito ang sequence of the end times. Una, tayo ngayon mga kaibigan ay nasa sa church age. Tayo ay tinatawag na nasa last days. Nasa huling panahon na tayo ngayon, nasa church era. At ang susunod na mangyayari dito, yun nga, ang biglaang rapture ang mangyayari. So, kinakailangan mo na mag-rapture at after the rapture ay matutupad yung mga palatandaan sinasabi na nasusulat sa Biblia. So, ipagpalagay na nag-rapture na. Kaya susunod sa rapture na yan ay yung tribulation period. Ang tribulation period, ang mangyayari dito, si Antichrist ay lilitaw na. Pag litaw ni Antichrist at ang Israel ay magpipirmahan sila ng peace treaty for 7 years. So, pipirmahan ng peace treaty ang Israel at ang Antichrist at magkakaroon ng katahimikan sa Middle East hanggang sa buong daigdig. So, at pagkatapos, papahintulutan na ng Antichrist na itayo ng Israel ang kanilang third temple. Sapagkat napakahalaga ng third temple sa Israel. At itong third temple na ito kailangan din ni Antichrist. Sapagkat on the midst of the 7-year tribulation period, tatayo ang Antichrist dito sa templo at sasabihan ng Israel na huwag na kayo magpatuloy ng paghahandog ninyo ng inyong mga sakripisyo sa inyong Diyos sapagkat ako ang inyong Diyos na kinakailangan nyo sambahin. Ito yung tinatawag na abomination and desolation. Dito magigising ang Israel, bubuksan ng Diyos sa kanilang mga mata, at ang Israel tatakas. Alis ang Israel, patungo sila sa disyerto na tinatawag na sa city of Petra, sa bahagi ng Jordan, doon sila taalagaan ng Diyos. Sinasabi city of Petra. At pagkatapos, dito na mangyayari yung pagtatatak ng 666. Hindi pwedeng bumili o magbenta ang sino man tao na walang tatak ng 666. So, ibig sabihin, magugutom ang hindi magpatatak at ang magpapatatak naman ay magiging pag-aari na ng Diablo. Pag-aaralan natin yan, pagdating natin, pag-aaral natin sa Revelation. Then, dito na magiging matindi ang puot ng Diyos. So, 3.5 years, medyo, yung first 3.5 years, mano-mano ang gera, nag-umpisa na ang puot ng Diyos, pero dito sa second half, dito na ang kalabanan ng lahat ng tao ay catastrophe. Maraming mamamatay at pagdating ng Battle of Armageddon, bababa si Jesus Christ kasama ang mga na-rapture upang hatulan niya ang Antichrist at ang false prophet. Ihahagis niya ito ng buhay doon sa lake of fire. Tapos si Satanas ay tatali ng anghel. He will be bound for 1,000 years doon sa bottomless pit. And then itatayo ni Jesus Christ ang kanyang kaharian na 1,000 years. The millennial kingdom, itatayo niya. Ngayon siya ikikilalanin ngayon siyang King of the Jew. The first time, tinanggihan siya, pero this time, di na makakatanggi ang mga Jew. At this is the fulfillment of the promise of God to Abraham na magkakaroon ng lupain ang Israel. Remember this, the promise of God to descendants of Abraham to Israel is land. Ang kaibahan. At ang promise naman ng Diyos o ni Jesus Christ sa church is to be with Him
Yun ang kaibahan. Yung church, kasama na ni Jesus Christ. Yung believers, kinuha niya, kasama niya babalik, at sa millennium, they will reign together. Yan. The King, Jesus Christ will be on the Mount of Zion, uupo siya sa throne ni David, at tapos yung mga believers, the bride, ay magiging priest of God. Yan, sa panahon ito ng millennium. Pag-aaralan natin ang millennium sa Revelation. So yun ang kaibahan. And for 1,000 years, pawawalang pasamantala si Satanas at yun ang final battle ng Gog and Magog. Marami pa rin malilil lang si Satanas, nasasama sa kanya, magre-rebel laban sa Diyos, at ito na ang susunod na, ito na yung final judgment, the Great White Throne Judgment, final judgment yan. And then after that, bababa ang New Heaven and New Earth, and that's eternity. Yan mga kaibigan, ang laman ng Biblia na ating Biblia pinapag-aralan. Exciting, di ba? Kaya alam natin kung ano patutunguhan ng buhay sa daigdig. Yung tumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas, although mahirap mabuhay para kay Kristo because of the persecution, kasi yung mga Kristiyano, ang Israel ay persecuted sa daigdig. Pero pagdating ng rapture, yung Christian, kasama ng Jesus Christ, at yung remnant ng Israel, makakasama na ni Jesus Christ bilang mamamayan sa Millennial Kingdom. And at the end of 1,000 years, the final judgment, yung mayroong magre-rebelde, yung magre-rebelde, makakasama niya ni Satanas for eternity, at yun naman kay Jesus Christ for eternity, kasama tayo sa New Heaven, New Earth, and New Jerusalem. At ang daigdig na ito ay susunugin na ng apoy. Yan ang patutunguhan ng daigdig na ito, at yan patutunguhan ng mga taong nanampalataya kay Jesus Christ, mga kaibigan. Okay? So yan ang flow ng prophecy. Diyan ngayon patungo ang mundo. Dito patungo, mga kaibigan, ng ang buhay ng tao. Kaya nga, ang aking napili na ibahagi sa Snatch Away ay ang prophetical ang prophecy bilang bahagi ng Biblia. Doon umpisa natin, sinabi ko why study prophecy, because prophecy is 30% of the Bible. At ang aking napili sapagat may papakita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa patuloy nating pag-aaral, lalo na sa nangyayari sa kasalukuyan na panahon. Kaya kung wala pa kayong relasyon kay Jesus Christ, ito ang malaking issue. Ang issue sa mundo ay hindi ekonomiya, mayaman at mahirap, Kristiyano at hindi nakakaranas ng kasaganaan, kahirapan sa daigdig nito. Pero ang issue dito, mga kaibigan, ay ang salvation ng ating kaluluwa. And that is the reason why God sent Jesus Christ for the salvation of our soul. Sinugo niya si Jesus Christ upang tayo tubusin sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagtitigis ng dugo para bayaran niya ang ating kasalanan, at ang kanyang pagkabuhay na muli ang assurance ng ating kaligtasan. At kung ating sasampalatayanan niyan, tayo ay maliligtas. At ang lahat ng darating na mga bagay sa mundo, lalo na sa panahon ngayon, na nangyayari ng mga signs, at pag-aaralan natin sa susunod na pagbubudkas ko, umpisa na natin yung mga nakasulat na signs sa Matthew chapter 24. Pero mahalaga para sa akin ay yung issue ng ating kaligtasan. Tinanggap ko si Jesus Christ nung ako ay maaksidente sa kotse, 1986.
May 6, 1986, May 6, 1982 pala. Sorry. No, May 6, 1982, I met a car accident. Noong ko tinanggap si Jesus Christ, at natanggapin ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tunay at totoo na nabago ang buhay ko. So, at ang katiyakan ng kaligtasan ko ay tiyak na tiyak, sapagkat ang sino man tumanggap kay Jesus Christ ay tiyak ang kaligtasan at hindi mapapahiya. Kaya nga, hindi ako nahihiya na magpahayag sa inyo ng salita ng Diyos sapagkat itong mga bagay nito ay totoo at inyong kailangan. Itong mga bagay nito ang kinakailangan nyo matagpuan. Ang kayamanan ay hindi tiyak, ang kamatayan ay tiyak. Kaya masupukan nyo ang kaligtasan. At sinabi ni Jesus Christ na ako ang daan, buhay ang katotohanan at walang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan ko. Sabi ko na nakaraang broadcast, paano ba yun? Nakalimutan ko na eh. Ano ba yun? So, ngayon, ang ano ba yun? Now, malilimutin ang lulo nyo, ano? Ano mo yan? Talagang malilimutin na eh. Ang ano na eh. Okay. So, paano ba yun? Ano ba yung hindi kasi scripture eh, kaya hindi natin pwede namin sa Bible eh. Hindi natin chances is a matter of choices. Well, there's no other choice mga kaibigan. There's a lot of choices but no choice tayo sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Sapagkat si Jesus Christ lang ang tanging tagapagligtas ng ating buhay. Kaya nga mayroon ako inihanda na yan. Tuwing magbubugas tayo, gusto kong matandaan ninyo kung kayo palagi susubaybay dito sa ating programa, itong ating channel na Snatch Away, yung ATM. Hindi po ito sa pera. Sapagkat ang pera ay ito yung ang ATM kasi pag sinabi ng ATM, matanda-tanda nyo yan eh. Hahanap kayo ng teller meron kayong ATM card. Pag mahawak kayong ATM card, ilalagay nyo lang ito sa inyong sa ATM machine, lalabas ng pera. Okay. Yung pera ay nawawala. Pero pag itong ATM na ito, ang ginawa ninyo, ito ay hindi mawala. Una, ang A, aminin at pagsisihan mo ang iyong kasalanan. Ito mga bagay na ito ang napakahirap tanggapin ng tao. That's a pride. Ayaw umamin. Maraming denial. Lalo na mga reliyoso. Pero ito ang unang hakbang para makilala mo si Jesus Christ. Dapat mong aminin na ikaw ay makasalanan at talikdan mo at pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Kaya, ano ba unang pinangalan ni Jesus Christ? Repent for the kingdom of God is near. So, kailangan repentance. Aminin mo. Ang repentance, ibig sabihin ng repentance is a change of mind. Yan. So, aminin mo na ikaw ay makasalanan. At pangalawa, letter T. Yan. T. Hindi ito teller. Hindi ito kasi sa ATM, teller machine. Letter T is, tanggapin mo si Jesus Christ bilang iyong Savior and Lord personally. So, ang pagtanggap mo kay Jesus Christ ay personal, hindi religion. Dahil meron ko na religion eh. Yung religion mo naman hindi ka binigyan ng kapayapaan sa buhay. So, kung tatanggapin mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas,
ikaw ay maliligtas. At kapag ginawa mo yan, tiyak ang iyong kaligtasan. Yung kaibahan ng personal relationship kay Jesus Christ, tiyak ang iyong kaligtasan. Hindi katulad sa relihiyon natin na maliligtas pagka nagpakabuti. Kaya sabi ng Diyos, sino mabuti? Walang mabuti kahit isa. So, sinabi ni Paul sa Romans chapter 10 verse 9 ang ganito, for if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ipapahayag na yung labi na yung bibig na si Jesus Christ ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli, maliligtas ka. For it is by believing in your heart that you are made right with God, and it is by confessing with your mouth that you are saved. So ang pananampalataya, sabi nga ni Moses, yan sa ating mga labi. Kung tatanggapin natin si Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas at maniniwala tayo mula sa ating puso na siya ay nabuhay na maguli mula sa kanyang kamatayan, tayo ay maliligtas. At sino man nagtitiwala kay Jesus Christ ay hindi mapapahiya. Yung letter M, mahalaga to. Sapagat hindi na ako pastor ngayon, wala akong church na pinagpapastoran, at sa laki ng buong mundo na nakikinig sa akin, hindi ko kayo pwedeng ipunin sa isang lugar para kayo ay turuan ko ng book by book, chapter by chapter, at verse by verse. Ganyan kasi ako magturo inductive Bible study method. So, it's inductive ang pagtuturo ko. Kaya, marami na iinip. Yung isang book, tulad ng Matthew, matagal bago matapos, hindi katulad ng topical. Tulad gagawin ko ngayon. Ang pagtuturo ko, Matthew chapter 24 hanggang chapter 25 yan, tuloy-tuloy yan, mula 24 hanggang 25. And then, pipili ako ng iba pang libro na ituturo hanggang sa Revelation. Maaaring pagkatapos, Daniel o Revelation ang ituturo habang naghihintay tayo ng rapture o ng oras natin. Kaya yung M napapakahalaga. Manalangin ka at magbasa ng Biblia. Una, dapat ka manalangin at magbasa ng Biblia. Manalangin ka at magbasa na maintindihan mo ang Biblia at maintindihan mo ng Biblia sapagkat kung tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas, ang sabi niya kay Nicodemus, unless a man is born again, you cannot see the kingdom of God. Now, you are born again, ay ibig sabihin, kasi kung tinanggap mo, ikaw ay born again na, and then you can understand, you can comprehend now the Word of God and the spiritual things. Kasi spiritual things can only be discerned by the Holy Spirit. So the Holy Spirit will live in you kasi pag tinanggap mo si Jesus Christ, paano tayo pagligtas, the Holy Spirit will indwell in your heart. Kaya nga tayo tinatawag na temple of the Holy Spirit. Now, the Holy Spirit will reside in us, He will guide us, He will teach us, and He will anoint us. So manalangin ka, at pagkatapos, ikay nananalangin na, nagbabasa ng Biblia, maghanap ka ng born-again church sa inyong lugar. Sa inyong lugar sa ngayon, we are in the last days. Lumalaga ng panggawain ng Panginoon. Kahit sa dako ng mundo, may mga congregation si Jesus Christ. Maraming born-again churches ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. Sa inyong lugar, hindi mawawalan ng mga born-again because it is the outpouring of the Holy Spirit. The prophecy of Joel na fulfilled in the book of Acts, the outpouring of the Holy Spirit. Kaya maraming mga fellowship ngayon, maraming church na born again. Meron denominational, meron non-denominational. Kaya kung saan ka dalhin ng Panginoon, manatili ka, mag-aral ka hanggang sa gamitin ka ng Panginoon. At kung kaya mo na mag-isa, lumakad ka, maglingkod ka sa Panginoon. Hindi yung paro-paro, na palipat-lipat ka ng kongregasyon. Hindi ka lalago dyan kung ikay paro-paro. Ang pupuntahan mo yung church ay hindi perfecto.
Kaya huwag ka maghanap ng perfectong pastor. Hindi ka makakakita nun. Pero kung sa kailagay ng Panginoon ng church, manatili ka doon hanggang sa matuto ka at lumipad ka na. Maglingkod ka katulad ng ginawa ko. Ha? I follow Paul. As I follow Christ. Tulad ng ginawa ko. Ngayon, nagsusulo na ako. Hindi ako member ng denomination, but I am a member of the body of Christ. Yun ang pinili ko. Nagdesisyon ako na dati ako ng denominational, napupunta ako sa isang church, non-denominational yung church na pinanggalingan ko. Pero pinili ko mag-isa sapagkat kahit na non-denominational church mo, at okay ka na doon, kapag napakinggan mo ang boses ng Panginoon, sumunod ka sapagkat may gagawin ng Panginoon na magiging malaya ka. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Sabi, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. So, since 2005, humiwalay na ako sa aking grupo. Sumalaya ako. Pero hindi ako malaya na gawin ang kagustuhan ko. Malaya akong gawin ang kagustuhan ng Panginoon sa Kristo. At ito nga sa edad kong ito. Akala ko magpapahinga na ako. Nagretiro na ako noong 4 years ago, 2017. Ito, bihira nga ako makapag-broadcast. Halos, hindi problema ang stored knowledge Mayroong stored knowledge. Sabi ko sa inyo, hindi problema yung knowledge, so problema yung messenger. Kahit araw-araw, pwede kung malusog ako, kahit araw-araw, pwede akong mag-recording. Kaya lang, there is a problem. Yeah, I'm praying na I could do it at least 2 or 3 times a week. Para tuloy-tuloy yung aking channel is not the way. But, ang mahalaga mga kaibigan, kapag natanggap mo na, manatili ka nagbabasa, magbasa. Buong basa, from Genesis to Revelation kung kaya mo. Pero umpisa mo sa New Testament, Matthew, down to Revelation. Because Jesus said, man does not live on bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Napakahalaga yung nagbabasa ka, nakikinig ka, at sinusubukan mo ipamuhay yung salita ng Diyos na iyong napakinggan at naintindihan. So, kinakailangan mong lumago spiritually. Kinakailangan mong mag-mature. At kung hindi ka mag-aaral at wala magtuturo sa'yo, mahirap lumago mag-isa mga kaibigan. Okay? So, yan. Ang sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng tao ay mahal ng Diyos. At sinugo na si Jesus upang tayo tubusin. Pero darating ang oras at panahon na yung paghihintay ng Diyos sa paglapit mo, pagtanggap mo, at pag nag-rapture, at sa second coming, kapag ikaw hindi nakalista sa aklat ng buhay, if your name is not written in the book of life, you're going to be with Satan for eternity. Sino gusto mo kasama? Si Jesus Christ o si Satanas? You have a choice. Ito naalaala ko na life is not a matter of chances, but it is a matter of choices. Naalala rin ang lolo nyo. Life is not a matter of chances, but life is a matter of choices. But you have no choice. You have no choice. Jesus is the only way, the life, the truth, and no one come to the Father but through Him. So, you have no choice. Ang magagawa mo lang is to deny or to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Okay? So, maraming salamat mga kaibigan sa inyong panunood at sana subaybayan nyo ang aking pagtuturo at sa pagkatumpisa next week through the Bible na tayo.
Tuloy-tuloy na tayo sa chapter 24 hanggang chapter 25. Verse by verse. Okay? So, maraming salamat. Muli, ako inyong kaibigan at lingkod, Eli Quebreo, and may the Lord bless you and keep you hanggang sa muli. Maraming salamat, mga kaibigan.